Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong mainit-init na balita at breaking news daw ito. No? 3 hours ago ito nakita ko dito sa Pinoy Showbiz Facebook page. Sinabing si Senator Bato de la Rosa ay nahuli na daw. Ayon kasi dito kay Attorney Jimmy Bundok, ah, naglabas siya ng cryptic post na may malaking bad news daw, no? Nananawagang magdasal habang umiinit ang usapin kay Senator Bato de la Rosa na kung saan ay nahuli na di umano. Hindi naman ipinaliwanag ng abogado kung ano ang tinutukoy niyang bad news dahilan upang umani ng iba't ibang reaksyon at haka-haka mula sa mga netizens. Yung mga bayarang vlogger ni Marcos Jr. nagpo-post na dadaan pa kaya daw sa Manila, sa Villamor Air Base si Bato at yun, may i-deliver na naman daw ang Bangag Administrasyon papunta doon sa The Hague, Netherlands. At yun nga, nahuli na si Bato. So ito, nag-circulate ito ha. Nagsuswirl online over alleged arrest daw. Ito yung rumors claiming that Senator Bato de la Rosa has allegedly been arrested spread rapidly across social media, sparking widespread discussion and speculation online. So, walang malinaw kung nahuli ba siya o siya ba ay may sakit or nadido na ba o naghihingalo, wala tayong alam. As of this writing, however, no Philippine government agency or law enforcement authority officially confirmed that De La Rosa has been arrested. Likewise, no official statement has been released verifying the claims circulating on social media. The reports remain unverified and there is currently no independent confirmation to support the allegation. The rumors have generated significantly public arrested with many social media users calling the official clarification. Authorities have yet to address the circulating claims. Until verified information is released by the appropriation authorities, the alleged arrest of Senator Bato de la Rosa should be treated as an unconfirmed reports. Tapos, itong si Bobo Gado na Melvin, si Bobo Gado, 29 years daw na lawyer, naglabas ng nagpakabubo na naman itong abogadong putang inang matibag na to ng NBI. Kasi ang sabi niya dito, matapos ang balitang nahuli na si Senator Bato, nilinaw ni NBI Director Attorney kapag nalalamang putang inang bobo ka namang yawa ka. Melvin Matibag na wala pa sa kustodiya ng NBI ang senador. Wala pa naman pala sa kustodiya ninyo. Tapos kino-confirm na ninyo ngayon na nahuli si Bato. Saka na kayo magyabang kung nasa kamay na ninyo si Bato de la Rosa. Dahil alam naman ng taong bayan Papahuli talaga si Bato, isusunod kay Marcolita, isusunod si Bongo, isusunod si Robin Padilla. Ubusin lahat ng minority para wala nang makaboto pa sa impeachment ni BP Sara para i-prosecute na siyang tuluyan. Yan lang naman ang bottom line dito ng impeachment ni BP Sara Para hindi na to makaboto. Si Jinggoy Estrada din hindi makapag-file ng bill kagaya ni sino ba? Bong Revilla. So sa panayam ng media nitong Martes, Agosto 4, sinabi ni Matibag na wala sa kustodiya ng NBI ang senador. Hindi sa amin, wala. I don't know kung sino, wala sa amin, pahayag ni Matibag. Gayon man, kinumpirma rin ng NBI Director na nagpapatuloy ang
manhunt operation kay laban kay Bato de la Rosa. So ang bottom line dito mga lalabs, mga bayot, ito ba ay panglihis sa issue ng putang inang impeachment ni VP Sara na hanggang ngayon palpak ang mga witnesses ng prosecution, lalo na when it comes to confidential and intelligence funds ni VP Sara, na kung saan kung kailan inilabas ng ex-COA auditor na sinabi niya na walang nagastos ni Singkong Duling. Walang ninakaw ni Singkong Duling si VP Sara sa confidential and intelligence fund na yan, at sinabi din ng ex-COA auditor na ang pera na 125 million confidential intelligence fund ni VP Sara ay galing sa opisina ni Bongbong Marcos mula sa contingent fund at tinransfer sa opisina ng OVP. So pagkatapos nun, ito na ngayon yung bumulaga. Nagpakalat ng saktong ng balita, circulating social media, na wala pa pala sa NBI, hindi nila alam. Wala din ang PNP, wala pang mga confirmation na kung talagang nahuli si Bato. Pero kumakalat na uy, nahuli si Bato. So kung wala pang mugshot, wala lahat, huwag kayo munang magbalita. Napaghalataan kayo na talagang nanglilihis kayo ng issue. Porkit nabukol si Bongbong Marcos, napatunayan na ang pera na 125 million confidential funds ni VP Sara ay galing sa opisina ni Bobo M. Napatunayan din na ang pinagkakalat ng mga putang inang loyalistang pahiya ngayon na sinasabi lang si Inday Lustay, Mary Grace Piatos, yung pala kala natin millions, multi-millions of pesos ang nanakaw ni Inday Lustay. Yung pala Mary Grace Piatos, 70,000 pesos. At pinambili pa ng gamot. Yung lahat ng mga pirang confidential funds ni VP Sara napunta sa pambili ng gamot, pambili ng mga pagkain, at yung the rest, yung nakasulat doon na information, mga ilan doon sa kanila ay nakalagay information, yon yung pera, yun yung mga tao na yan ay nagmamanman, ginamit ang mga pera na yan para pangmanman sa mga makakaliwang grupong komunistang terorista, sa mga recruitment sa eskwelahan. Ulit-ulitin natin yan. Kaya si Franz Castro, yung convicted child abuser na yan ng ACT Teachers, dating ACT Teachers Party List, galit na galit kay VP Sara dahil na booking ni VP Sara. Gusto nilang palabasin na saan ba talaga ginamit ni VP Sara ang 125 million confidential funds yan. Mary Grace Piatos kayo. Ano ngayon? Inday Lustay ang mga potang inang mga bubonista, mga bangag supporters, mga pink CPP, Inday Lustay kayo ng Inday Lustay. O ngayon, si Mary Grace Piatos, 70,000 lang pala, binili pa ng gamot. O kayo, yung mga putang inang mga bayarang vlogger ni Marcos dyan na kumukubra ng tag 200. Okay, may mali siya, tsugi. Ang lalaki ng binabayad sa inyo. Mas malaki pa nga yung bayad sa inyo ng mga bayarang vlogger patay gutom ni Marcos kaysa kay Mary Grace Piatos. Yan si Mike Abe. O sino pa dyan, sila si Gadon. Mga putang inang yan, wala man nagawa yan sa buhay. Palamunin ng mga taxpayers. Ay, si Gadon, tingnan mo. Magkasakit din yan sa bitoka. Ang karma niyan. Abangan. Mike Abe, Diyos ko po, Mike Obe. Mamatay ka na lang, wala ka ng kredibilidad. At kung sino-sino pa dyan sa inyo. So, ngayon, palabas na naman kayo ng ng rumors na si Bato nahuli. Wala pa malang mugshot. Hindi alam, panglihis sa isyo dahil booking si Marcos. Ayan, galing nyo.